Nakakagigil itong tanong nyo minsan. Sabi sa batas, parties may establish stipulations as they deem convenient, provided it's not against the law, morals, good customs, public policy, public order. Mag-asawa kayo, kasal kayo, pumunta kayo ngayon sa barangay, sa DSWD, o kahit sa lawyer, nagpirmahan kayo, nagkasunduan kayo, nasabi ninyo, wala na tayong pakialamanan, pwede ka na mag-girlfriend, pwede kang mag-boyfriend, pwede kang mag-uwi ng tao sa bahay, kinakasama mo, pwede rin siyang humanap ng iba. Okay? Kasal nga kayo sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Alam ng tao na kayo talaga mag-asawa. Tapos iba yung akay-akay ninyo. Iba yung sinasamahan ninyo. Iba yung inuuwi ninyo. So, morally tama ba yun? Nag-drive siya sa public policy, sa public custom natin? Hindi. So, kahit pa ninotaryahan yan, tinatakan yan, may seal, void siya because it undermines the sanctity of marriage. Ito yung special contract for permanent union. Tapos, you are promoting extramarital affairs and infidelity. Tapos, ina-encourage you na magkasala sila ng adultery at concubinage. So, void siya. Court lang ang pwedeng mag-declare na hiwalay kayo. So, sana nasagot yung tanong nyo ha, walang bisa yung mga kasulatan na yan. At kapag nga dinala nyo, kapag nag-file kayo ng annulment at sinabi nyo na, nagkasundo kami dito, wala kaming pakialamanan, may boyfriend na siya, may girlfriend din ako, dismiss yung kaso ninyo kasi collusion yun. Nagsabwatan kayo. Okay?